Muling iginiit ng Amerika ang kanilang suporta sa Pilipinas. Kasunod yan ng pagharang at pagbomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga vessel ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Anila, dangerous maneuvers o delikado ang mga hakbang na ginawa ng barko ng China laban sa mga vessel ng bansa na magdadala lamang sana ng supply sa BRP Sierra Madre. Nagdulot daw yon ng pagkasira ng isang bangka at pagkasugat ng ilang Pilipino at paglalagay o pagkakalagay sa alanganin ng iba pang mga sakay nito. Kinukundina raw nila ang paulit-ulit na panggugulo ng China sa mga bangka ng Pilipinas na tumatalima lamang sa kanilang karapatan sa freedom of navigation. Muli raw iginigit ng Amerika ang tungkol sa Mutual Defense Treaty sa pagitan nila at ng Pilipinas na saklaw ang anumang pag-atake sa puwersa ng Pilipinas sa South China Sea. Una nang nagpahayag ng representation ng Chinese Embassy sa bansa bilang pagkondena sa anilay illegal trespassing ng Pilipinas sa inaangkin nilang teritoryo. Ang Ayungin Shoal ay bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ipinatawag naman ng ating Department of Foreign Affairs ang Chinese Deputy Chief of Mission sa bansa kaugnay sa mga insidente malapit sa Ayungin Shoal kahapon. 4 na Pilipino ang nasaktan ng bombahin ng water cannon ng China ang isang supply boat ng Pilipinas. Balita natin ni Chino Gaston. David and Goliath na naman sa gitna ng dagat. Yan ang naranasan ng resupply ship na unay sa May 4 ng ma-water cannon ng China Coast Guard sa gitna ng rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon sa AFP, sadya umanong hinabol at tinarget ng water cannon ang unay sa May 4 na ilang beses nagtangkang umiwas. Pero maya-maya pa, hindi lang isa kundi 2 barko na ng China ang nambobomba ng tubig. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, nagdulot ng minor collision ang anilay dangerous blocking maneuvers ng barko ng CCG. 4 na tauhan ng unay sa May 4 ang sugatan sa insidente. Nasira rin ang mga bintana ng pilot house. Butas din ang dingding na kahoy. Kaya napilitan ng unay sa May 4 na bumalik sa Palawan. Bago yan, ang BRP Sindangan naman na isa sa 2 escort ships ng Philippine Coast Guard ang dinigitan ng CCG. Sa isa pang anggulo, dinig ang pagkayod ng barko ng China sa barko ng PCG. Sa sobrang lapit, kita rin ang ilang Chinese crew na kumukuha ng video. Sa gitna ng panggigipit ng China, nagmamasid sa layong 10 nautical miles ang BRP Ramon Alcaraz at BRP Gregorio del Pilar. Sa huli, nakalusot ang unay sa May 1 at matagumpay na nakapaghatid ng supply at tauhan sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin. I would consider China a clear and present challenge to the Philippine Navy in the West Philippine Sea. The situation is not normal, it's not anymore normal, but we are up to the challenge. Ang insidente kinundena ng ambasador ng Amerika at United Kingdom. Naghayag din ng pagkabahala ang mga ambassador ng Germany, Japan, Australia at European Union. Pero ayon sa China Coast Guard, ang barko ng Pilipinas ang sadyang bumangga sa isa sa kanilang mga barko. Ang Pilipinas daw ang responsable sa insidente. Mapanlin lang din umano ang mga salita nito at nang uudyok ng gulo sa rehiyon. Hindi po tayo ang nagpapataas ng tensyon dito. Sila ang nagpapataas ng tensyon. We do not respond to aggression and bullying from the Chinese Coast Guard. Kumbaga, we just take whatever they're doing. Babala ng security analyst na si Professor Renato de Castro, posibleng tanda ito ng mas agresibong polisiya ng China na dapat tugunan ng Pilipinas at mga kaalyado nating bansa. The purpose is really to inflict harm. Before it's just to intimidate us, the purpose now is to inflict harm. So what would be next? Dahil sa insidente, ipinatawag ng DFA ang Chinese Deputy Chief of Mission para ipaabot ang protesta ng Pilipinas. Git ng Pilipinas, dapat umalis na ang mga barko ng China sa Ayungin Shoal na bahagi ng ating exclusive economic zone at continental shelf. Mula nang maupo si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto, umabot na sa 142 ang mga protestang inihain ng Pilipinas laban sa China. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.